Si Tengo Jun Ares Badlisha o Jun Ares ay isang prinsipe. Ang kanyang ina ay si Elizabeth Sid, isang babaeng Singaporean, at ang kanyang ama ay si Tengku Abdul Hamid Thani mula sa Malaysia. Nagkaroon din siya ng isang nakatatandang kapatid na lalaki, ngunit ang kanyang pangalan ay pinananatiling pribado. Ang kanyang tiyuhin ay ang Sultan ng Kedah, bahagi ng isang dinastiyang Muslim sa Malay Peninsula. Sa kabila ng kanyang maharlikang koneksyon, si Jun Ares ay hindi namuhay ng marangya. Siya ay may normal na trabaho bilang isang freelance assistant cameraman at prop assistant. Noong si Jun Ares ay 2 taong gulang pa lamang, naghiwalay ang kanyang mga magulang. At lumipat siya sa Singapore kasama ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay muling nagpakasal sa isang lalaking nagngangalang Robert Seye. At sila ay nanirahan sa lugar ng San Jose sa Singapore. Si Elizabeth at Robert ay may sariling mga anak. Si Robert ay isang kakilakilabot na ama, mapang-abuso kay Jun Ares at sa kapatid niya. Maging ang kanilang ina ay nakiisa sa pang-aabuso. Si Jun Ares at ang kanyang kapatid ay tinatrato ng masama. Pinapahirapan sila tulad ng pagpapaluhod sa loob ng maraming oras, nilalagyan sila ng mga sipit ng damit na ipinulupot sa kanilang mga dila, labi, daliri, at tainga, at binubugbog sila ng tungkod at sinturon. Kailangan nilang ngumunguya ng hilaw na sili at tumayo sa harap ng salamin ng ilang oras kung sila ay sumusuway. At sa publiko, tinutukoy sila ng sarili nilang ina bilang kanyang mga pamangkin at hindi ang kanyang mga anak na lalaki. Nagtapos si Jun Ares ng kolehiyo noong 1998 at nagsimula sa kanyang karera. Noong panahong iyon, kumikita siya ng humigit kumulang $2,000 sa isang buwan sa Singapore. Na medyo disente bago nagsimula ang inflation. Kumikita siya ng $2,000, ngunit gumagastos siya $4,000 sa isang buwan para lamang sa mga kasiyahang sekswal. Mayroon siyang paboritong babae na palagi niyang nakikita na nagngangalang Saifan Namo, na may lahing Thai at mas matanda sa kanya ng 8 taon. Bilang karagdagan sa kanyang labis na pagbisita sa brothel, si Jun Ares ay kilala rin sa pagiging isang pathological na sinungaling, na nagbigay sa kanya ng palayaw na Liar Joe. Ipinagyayabang niya ang mga bagay na hindi totoo, tulad ng pagsasabi na bumili siya ng mamahaling DuPont lighter para sa 3 beses sa aktwal na presyo nito. Nagsinungaling pa siya tungkol sa trabaho ni Saifan sa kanyang mga kaibigan. Sinasabing si Saifan ay isang flight attendant na nakatira sa isang kondo sa Orchard, at hindi ito totoo. Si Jun Ares ay labis na nahuhumaling kay Saifan hanggang sa magpadala ng pera sa kanyang anak pabalik sa Thailand. Habang papalapit ang kaarawan ni Saifan noong Abril taong 1998, desperado si Jun Ares na makahanap ng regalo. Naalala niya na minsan ay nagkaroon si Saifan ng isang Rolex na relo na ibinigay ng kanyang dating asawa. Nanamiss niya matapos itong may sangla kasunod ng kanilang hiwalayan. Akala niya magiging romantic ito. Nabigyan siya ng isang bagay na inaasam niya, ngunit ang pagbili ng isang Rolex ay hindi niya kayang pinansyal. At ang paghiram ng mas maraming pera ay hindi isang opsyon. At pagkatapos ay naalala niyang nakakita siya ng isang beautician na nakilala niya sa isang photoshoot na nakasuot ng Rolex. Kaya si Jun Ares, na nagpapanggap bilang Nigel, ay tinawagan si Madam Po. Noong ika-19 ng Abril, nag-aalok sa kanya ng $1,000 para sa isang photoshoot, higit sa doble sa kanyang karaniwang bayad at makikipagkita sa kanya sa Super Bowl Golf and Country Club na malapit sa Marina South bus stop sa umaga. Hindi niya namalayan na naririnig pala ni Po at ng asawa na si Lee ang pangalan niya bilang Lai Joe, na nag-uugnay sa kanya. Liar Joe na palayaw, na sa huli ay humantong sa kanyang pag-aresto sa kasong ito. Si Madam Po na nakita ang alok bilang napakalaking kita, tinanggap ito ng walang pag-aalinlangan.
Maagang nagmaneho siya papunta sa hintuan ng bus ng Marina South. Noong umaga bandang 6:30 a.m., doon siya nilapitan ni June Ares. Nakumatok sa bintana ng kanyang sasakyan at sinabi sa kanya na malapit nang dumating si Nigel at ang crew. Ipinaroda ni Poe ang kanyang sasakyan at sabay silang naghintay ng bus ni June Ares. Si Madam Poe ay walang ideya sa panganib niya. At biglang hinampas ni June Ares si Madam Poe sa ulo ng martilyo mula sa likuran, na ikinatumba niya. Nawalan ng malay si Madam Poe. Pagkatapos ay kinaladkad ni June Ares ang katawan ni Madam Poe sa mga palumpong sa likod ng hintuan ng bus na halos 10 metro ang layo. Ngunit nagkamalay si Madam Poe at sinubukang tumakas. Muli siyang hinampas ni June Ares ng martilyo. Pagkatapos ng mahigit 10 hampas sa likod ng kanyang bungo, si Madam Poe ay hindi na gumagalaw. Upang matiyak na patay na siya, pinutol ni June Ares ang kanyang palso gamit ang isang kutsilyo. Pagkatapos ay kinuha niya ang dagwang relo na Rolex at tumakas bago pa mapansin ng sinuman. Nagtungo si June Ares sa brothel sa lorong 18 gelang, kung saan nagtatrabaho si Siphon, upang ibigay sa kanya ang kanyang mga regalo. Nagdala siya ng isang bouquet ng pulang rosas, isang cake, at isang bote ng whiskey. Natuwa si Siphon sa mga regalo, lalo na sa relo. Sinubukan ni June Ares na ipagpatuloy ang kanyang buhay na parang walang nangyari. Sa madaling araw ng ika-20 ng Abril taong 1978, isang walang laman na kotse na nakaparada na walang may-ari ang natagpuan at isang bangkay ang natagpuan sa kalapit na kakahuyan. Mabilis na nakilala ang bangkay. Dahil nasa kanya pa rin ang kanyang mga personal na gamit. Siya ay isang beautician na nagngangalang Sally Poe. Nagtatrabaho siya sa mga maliliit na photoshoot at sa mga pelikulang mababa ang budget noong panahong iyon. Nang malaman nila kung sino siya, tinawagan ng pulis ang kanyang pamilya, kasama ang kanyang asawang si Lee Boon Siang. Ito ay kakila-kilabot na balita para sa kanya at sa kanilang 2 anak. Nagplano si Madam Poe na makipagkita sa isang kliyente, kaya maaga siyang umalis ng bahay. Sinabi ni Lee na noong nakaraang gabi ay may tumawag sa kanyang asawa tungkol sa pagtulong sa isang photoshoot. Narinig niya ang tawag, ngunit hindi niya akalain na haantong ito sa isang bagay na tulad nito. Ang kanyang asawa ay natagpo ang duguan ng ulo, may hiwa ang palso, at ito nga ay malinaw na pinatay siya. Hindi ito aksidente. Sa una ay hindi ito mukhang isang pagnanakaw, ngunit pagkatapos, napagtanto niyang nawawala ang Rolex na relo ng kanyang asawa, na suot niya noong umaga. Pagkatapos ay tinanong ng pulisya si Lee tungkol sa kung ano ang alam niya at kung sino ang kliyente. Sinabi ni Mr. Lee sa kanila na narinig niya ang pangalan ng kliyente ay Lai Joe at hindi nagtagal nalaman na ang Lai Joe ay hindi tunay na pangalan. Nag-imbestiga ang pulisya at alam ng mga tao kung sino si Lai Joe. 3 araw lamang matapos ang pagpatay, natunto nila at naaresto si June Ares. Inamin ni June Ares kaagad pagkatapos siya arestuhin at inihanda para sa paglilitis. Sinubukan ng defense team na makipagtalo na si June Ares ay hindi matatag sa pag-iisip. Si June Ares mismo, inamin na sobrang trabaho at depressed sa mga araw bago ang pagpatay. Siya ay nahuhumaling na may ideyang makuha ang relong inaasam-asam ng kanyang kasintahan, na sinasabing pinagmumultuhan nito ang kanyang mga panaginip. Pakiramdam ni June Ares na kailangan niyang kunin ang relo na iyon sa anumang halaga, at wala siyang pakialam sa anumang iba pang ari-arian ni Madam Poe. Iginiit din ni June Ares na sa panahon ng pagpatay, nakaramdam siya ng kawalan ng kontrol at hindi niya mapigilan umaatake kay Madam Poe. Inilarawan niya ang isang surreal na karanasan kung saan hindi niya naririnig ang mga pakiusap nito. Para sa awa, nang makuha niya ang relo na iyon, nakaramdam siya ng ginhawa. Ngunit ang pagtatanggol na ito, syempre,
ay hinamon. Ang prosekusyon ay mayroong isang psychiatrist na sinuri si June Ares. Si June Ares ay may normal na social life at work routine noon bago ang insidente, kabilang ang isang relasyon sa kanyang kasintahan. Ikinatuwiran ng prosekusyon na si June Ares ay masusing binalak ang krimen, gumamit ito ng pekeng pangalan sa biktimang si Madam Po. Iminungkahi na ang kanyang intensyon ay hindi lamang pagnanakaw, kundi pati na rin ang pagpatay kay Madam Po upang maiwasan ang pagsumbong sa kanya nito sa pulisya. Ang paglilitis ay tumagal ng 19 na araw, at si June Ares ay napatunayang nagkasala ng sinadyang pagpatay at nasentensyahan hanggang kamatayan sa pamamagitan ng pagbibigti. Naghain si June Ares ng apela noong Pebrero taong 1999, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang eksaktong petsa ng pagbitay ay hindi isinapubliko, ngunit nangyari ito sa parehong taon na natalo ang kanyang apela. Si Siphon ay hindi itinuring na kasabwat at bumalik sa Thailand upang maiwasan ang atensyon ng publiko.